Maganda nga po no mga boss. Mga camping, mga kabunyog. Maaga-aga tayo ngayon ng konti. Vlog na naman. Inaantok ko kasi kagabi. Nagyuyuk-ayuk ako eh. Kaya medyo maaga-aga po, no? Nagka-interest lang ako rito eh. Ay, salamat po sa ano. Mamaya magkulap tayo. Gaganda ng comment nyo. Tawa ako ng tawa eh, sa totoo lang. No? Salamat din no, sa ano, mga nag-comment tungkol do sa vlog ko tungkol kay bakit mabuti mahirap maano si Tulpo at tungkol sa hipag ko, no. Salamat po talaga sa mga naki-concern sa pinagdadaanan ko diyan sa napakabuti kong hipag, no mga boss, no. Nagka-interest lang ako rito eh. Sabi PH Health Workers Group 10 billion DOH budget cut shows health is not a Marcos administration priority. 20 hours ago lang ho ito eh. Pakinggan natin ang daing ng mga health workers. No? Group is disappointed over the 10 billion peso cut on the budget of the Philippine Health Department. According to Robert Mendoza, National President of the Alliance of Health Workers, this budget cut contradicts President Marcos's promise to prioritize the health sector. He added, Pinramis pa niya yun to prioritize the health sector, mga health workers. Nakapangakuan na kayo. Gusto nyo to pa rin? Ano kayo sinswerte? Tuloy. The budget cuts could affect salaries of health workers and the provision of services such as heart transplants. Mendoza also shares several health workers have yet to receive COVID-19 benefits promised during the Duterte administration. Kami ay talagang dismayado dahil alam natin na sinabi ni... Dismayado raw sila mga boss. Kami ay talagang dismayado. Alam namin sinabi ni President Marcos doon sa budget message niya na following the lessons from the COVID-19 pandemic, health has become a top priority of this administration. Ngunit taliwas ito sa kanyang sinabi, nilalantad nito ang hindi talaga priority ni President Marcos sa kalusugan ng mamayan at kagalingan ng ating mga health workers. Ayun o yun. Mga boss. Napangakuan pala sila na priority sila eh. Ba't kayo naniwala? Nabudol kayo. Ang daming nabudol, no? Oo. Pinakamaraming naniwala doon sa 20 pesos na bigas eh, di ba? Mga boss. Hanggang ngayon, yung pinaghirapan nila nung panahon ng COVID, hindi pa pala nababayaran, panahon pa ni Duterte. Tatanggalan pa sila, no? 10 billion, budget cut, ang lalaki ng... Diyos ko. Ito dapat tinatalakay sa Senado, itong problema na itong mga health workers. No? Kung, yun nga sabi, kung may talagang prioridad niya, sabi niya, nung kampanya siya, pangako nyo priority kami. Pangako. Kaya nga ako mga boss no? Kung meron lang talagang... May way lang na umalis sila ng bansa. May pagkakataon lang umalis sila ng bansa. Lalo na yung mga experience na mga health worker, mga nurses, talagang aalis talagang aalis. Dahil nga ganito nga pumalakad itong hirap na inaabot nitong mga skilled skilled Wala Tapos makakarinig ka pa ng mga ganyang klaseng senador na sinasabi, magparami kayo para mahati-hati ang utang na dadami magbabayad. Tapos isa naman, magtipid kayo kumain ng bigas. Mahal ang bigas, magkamote nila. Mahal din ang kamote. Saan ka pupunta? Sige nga. Jesus Mariosep, no? Sa totoo lang, grabe Kaya talagang kung kaya nyo umalis na kayo rito sa Pilipinas Wala Ganyan noong takbo Mantakay mo, panahon pa nung COVID, hanggang ngayon, hindi pa bayad yung mga health worker na yan. Pinagsilbihan po nila yan. Tapos, budget cut pa, 10 billion. Wala talaga.
Dami-daming intelligence pa nyo, namumunini kayo, million, daan milyon. 150 million. Mga klase, no? Wala akong ano itong mga to, sa totoo lang. Wala akong talagang konsensya sa mga mahirap. Wala akong talaga. Kaya itong mga kababayan natin, sukdo lang malayo sa mga asawa nila, anak nila, OFW sila sa ibang bansa, mga DH sila. Sa palaro na po talaga pikit mata Wala Wala talaga Wala akong paano ka, sige nga. Kung dito ka magkakasambahay, abuti. Inimbestigahan sa Senado ngayon yata, oo. Ewan ko, kasambahay ba yun, bilugbog, oo. Nabulag sa kagugulpi ng amo. Dito ho yan, sa Pilipinas. Oo, hindi sinuswelduhan. Pinapakain daw sa kanya, tira. 3 beses ang araw, yung tira ng amo, yun ipakakain sa kanya. Nandito na ho yun, mga boss. Wala Dito po yan, andun, inimbestigahan sa Senado. Pero ito, mga health worker, kawawa. Then dapat din imbestigahan sa Senado yan. Bakit ganyan? Bakit tatanggalan natin 10 bilyon? Anong dahilan? At sila ang nakikita tanggalan ng 10 bilyon. Budget budget cut. Yan, narinig nyo naman. Hindi naman tayo nagpe-fake news dito. Sa totoo lang nga tayo dito di ba? Mga boss. Patay kang bata ka. Mother pati daughter. Tala sa ibang bansa. Marami akong subscriber. Nandun nagkakakwentuhan kami. Meron ng mga OFW, mga DH, mga ganyan. Maganda ang buhay nila mga anak-anakan ko doon. Tayo dito, libre sila pagkain, libre sila lahat. Paano sila di makakaipon? Aber, sweldo nila 30,000 isang buwan. Titiis na sila talaga, malayo sa mga anak nila, asawa nila. Laking bagay kasi yun, 30,000 isang buwan. May overtime pa mga yan. Di mo? May holiday sila dito ayun. Wala talaga, master. Wala nung malungkot man, talagang yan ang mga abot. Lord. Lahat ng bilihin, ng taas ng taas. Sige nga. Jack, pati kriminalidad ang kasunod niyan Ang taas niyan. Grabe, no? Ano lang yung 20 hours ago lang yung report na yon na ganyan, na nagrereklamo yung mga health worker, no? Ewan ko na. Gasolina, lahat taas. Saan ang tama niya? Sa commuter, plano yata ngayon, taas 5 piso na sa pamasahe, ilang beses na tumataas sa isang linggo yata halos 1 buwan ba? 7 beses ang pagtaas. Wala na talaga. Swerte. Yung mga nakawala. Yung mga nasa ibang bansa, nandun yung pamilya nila, ganun. Gaya nga sabi ni Friend Amy, Karoke, maski nandito ako, apektado rin ako Sabi ni Amy Bengson, di ba? Nandun siya sa Italy. Dati 30,000 lang pinapadala ko Ayos na Ngayon, doble na kulang pa Kaya maski nasa ibang bansa, apektado pa rin. Not unless na yung buong pamilya mo nandun na. Di ba? Wala nang naiwan dito. Kaya, yun nga wala tayong magagawa kung hindi dasal. God save us in the Philippines. Magkulam na po tayo mga boss. Ito yung mga tungkol kay mahirap na si Lito Atienza. Magandang hapon po, Tyrok, sabi ni Jeff Ramos. Kalat ni shout out Ito. Librado Ludovico, shout out. Bless
Blessed 3 a.m. karaoke watching from Parentoch Campground. God bless po. Stay safe and healthy. Si Lito Atienza, marami akong naririnig tungkol sa kanya. Nung nabubuhay pa si Ka-Percy. Resulta, hindi maganda. Good afternoon, karaoke. Bakbakan mo, karaoke. Be well, Mama Bear. Okay si Mama Bear. Akira Milo, shout out. Sabi ni Kalatni. O, saka na kasi. Joe Flores, my friend. Saan na? Menopause. Librado na tubig ulit. Karox, sorry pero walang sound. Sabi niya. Meron. Kalat ni Baya ulit. Sana, nasuot mo yung Atienza t-shirt mo, karaoke. Oo nga, no, di ba? Kalat ni Baya ulit. Sabit, sabi niya. Sabit dyan ang mayor ng Maynila. Paano natuloy ang reklamasyon na yan kung hindi niya inaprubahan? Aber? Sabi ko na nga ba si Atienza, mapaniwalain din to no? Kinausap daw niya si Hati Acuna, wala raw siyang alam, patay tayo dyan. Tuloy natin kay Kalatni. Sigurado, nabusalan na naman ng pera ang bunga at puwet ng mayor na yan. Ewan ko. Erlinda Alog, shout out. Sabi niya, mga matatakaw sa pera parang walang kabusugan. Anong klaseng mga tao ba yan? O anong klaseng mga tao ba yan? O tao pa ba yan? Mga hayop na. Galit si Erlinda Alog. Ay, welcome to the club, Erlinda Alog. Taga-Italy pala siya, watching from Italy, Karok, sabi niya. Kilala mo si friend Amy, Elizabeth Iscare, shout out, niya. Good afternoon. Buti na lang at may isang Lito Atienza na magtatanggol sa ginagawang reklamasyon dyan sa Manila Bay. Ibang klase kasi ang gobyernong ito. Gusto lang nilang magkapera, halos pera ang mga nasa utak nila. Hay naku, kawawang mga Pinoy. Kaya dapat lang na may magtatanggol dito. Kaya nga lang, friend Elizabeth, masyadong, kumbaga sa lumabas naman to si Lito Atienza, kumbaga sa sunog, alert level 5 na yata. Maraming, kaya, naku, Elizabeth Iscari ulit, Si Rox, sumusobra na talaga ang pinagagawa nila, basta mapagpeperahan kahit na ikasisira ng ating kalikasan natin. Mga walang pakialam sa bansang ito. Mga sila si Rox, sabi nila. Kathleen Remo, shout out sabi niya, si Roque, sabi ni Ka-Percy Lapid, may dokumento siya nakakuha na si Escurap at Hani Lacuna ang nagbenta ng Manila Bay sa mga Chinese, utos ni Duterte. Yan din po ang diniscuss ni Ka-Percy Lapid bago siya pinatay. Patay tayo dyan. Sabi ni Lito Atienza, wala daw alam nito. Tuloy-tuloy natin to, Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Huwag tayong maniwala dyan kay Atienza. Matandang eksperto. Matandang eksperto sa epal yan. Kaya si Kalatni ulit, tuloy. Ayoko naman, tuloy na tuloy ang reklamasyon ng Maynila Bay. Lahat ng nauukulan ay nabusalan na ng pera. Mula bunganga hanggang wet packs, drama, sarsuela at kaululan lang ang suspension na yan. Ginugood time na naman tayo ng mga politiko natin. Pero ganun pa man ay ayos lang yan. Total, may astig na Dolomite Beach naman tayo. Ayos. Ayaw. Patay. Edelberto Garcia Jr., si Dutae ang may sala, masyadong ganid sa lipunang Pilipinas.
Maria Ortega, shout out. Sabi niya, maybe Isko Moreno. Maybe Isko Moreno, kung hindi alam ni Lacuna yan, reklamasyon na yan. Lulubog ang Maynila, Bulacan. Ang lulubog, mga hayop. Ang mga pakana niyan, hindi iniisip ang kapakanan ng mamamayan. Totoo yan, Maria Ortega. Kathleen Remo ulit to. Inaprubahan niyan ni Isko Rap Moreno noong mayor siya. Yan ang sabi ni Kaper si Lapid. Sancho Panza de la Brocha, shout out ha. Mama Bear, shout out. In fairness naman po talaga, pinaganda ni Mayor Atienza ang Maynila Bay nang hindi kumain ng malaking budget. Oo, taga Maynila kaya si wala na kasi ako dyan sa Maynila, dito ako sa Isabela. Pero nakita ko naman may mga kainan sa labas. Sige, tuloy. Sa halip, pinayagan niya magkaroon ng business sa Ross Boulevard. Nagkaroon ng coffee shop, barbecue places, and restaurant dyan. Pati mga Unano street vendors at MIMS ay buhay. Halos lahat nagkaroon ng hanap buhay at diskarte. Pinatanggal ito ni Lim nang manalo si Lim kasi nga pag may trabaho ang mga tao, hindi na ito aasa sa gobyerno. Pag di umaasa ang tao sa gobyerno, walang mga program ang mga politiko. Pag walang programa, walang kickback. Ganun ba? May mangyayari ba? May mangyayari kung magkakaisa ang mga tao. Mag-people power na. Mainit si Mama Bear. Paano nga ay? Nico Technico, shout out ha. Kunwari lang yan. Tuloy pa rin na ang reklamasyon na yan. Nakatambak na ang mga buhangin at napaka-laking halaga ng kasunduan at pera-pera lang sa DNR. Tapos na yan. Sabi ko na nga inaasahan ko na itong mga komento na to ng mga Rocky Warriors sa totoo lang. Kako ito na talaga to eh. Pero yung iba talagang nakakatawa na. Maria Ortega ulit Karoke, bakit ngayon lang sila nagsasalita? Eto na, sinasabi ko na nga kayo, Lito Atienza, masyadong atrasado yung labas mo eh. Hindi ka lulusot talaga eh, dito sa mga nandito. Tignan mo, Karoke, bakit ngayon lang sila nagsasalita? Sa reklamasyon na yan, lulubog ang Maynila, Bulacan, sa ginawa nila na yan. Hindi nag-iisip ang gumawa niyan. Takot sila sa devil ng Davao. Walang alam sila Kuna, sila Isko ang may alam niyan. Walang alam sila Kuna. Sila ni Isko ang may alam niyan, sabi ni Maria Ortega. Moody Muma, shout out, sabi niya. Hi sir, good evening po. Hindi ako naniniwala dyan kay Lito Atienza. Okay na sana ang hindi maganda. Mukhang kumabig siya na walang alam si Duterte tapos sabihin ni Lito Atienza na nanawagan ng mamamayan. Hindi mangyayari na ang mga mamamayan ang kikilos hanggat ang anak ng evil ay nakaupo. Hindi yan mangyayari. Ang mamamayan tinitimbang muna ang nangyayari sa Pinas. Totoo yan. Eto, Ferdinand San Juan, Shout out, Ferdinand San Juan, ha? Sa pato. Magaling lahat, eh. Magandang hapon po, Karoke. Dapat lang pong itigil ang reklamasyon diyan sa Manila Bay. Yan po ay magdudulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at sa karatig bayan ng NCR. Kawawa tayong mamamayan. Maraming mamamatay at masisirang ari-arian na pinagpapawisan para makapagpundar. Apektado na rin ang hanap buhay, negosyo at pag-aaral ng mga kabataan na magiging epekto ng baha. Ultimong mga mayor at mga congressman magkakaroon ng malaking problema kung paano matutulungan ang mga mamamayan sa kanilang pinaglilingkuran kung sakaling dumating ang kalamidad, baha. Kaya ba nilang mabigyan ng sapat na tulong ang mga mamamayan? Dasal, mahal na Panginoong Diyos, huwag niyong ipahintulot na mangyari sa amin ang malawakang pagbaha. God bless po sa ating lahat, sabi niya. Wala eh. Yun nga problema, Ferdinand. Nandito na si 3J Siop. Sabi niya, Sumagot si 3J Siop, mga boss, Itong 3J Siop na to, magaling to,
Sabi niya, imposibleng itigil yan. Ano sila, matino? Ano? Gold mine, yan, bakit nila ihinto? Kasi hodang magdudulot yan ng pagbaha, kalamidad sa buong bansa, basta sila, pera, pera, pera. Yan lang ang wala sa yan lang ang wala ng iba. Wala silang paki kung ano ang mangyayari sa bansa dahil may mga bahay yan sa may mga bahay yan sa abroad. Takbo lang sila takbo na lang sila sa ibang bansa pag lumubog ang Pinas. Pipe dream yan, sinasabi mo malayo. Pipe dream yang sinasabi mo malayong mangyari yan. Sad to say, sorry, double space ako para di mahirapan si Xerox basahin. Thanks. Salamat na ma'am, friend, ha. Pero pagtsatsagaan ko yan, ganda ng comment nyo. Ano ka ba? Ha? Pinoy abroad, shout out. Tuloy yan. Sabi niya, kailan ba nagsalita si Ngiwi ng totoo? Ang mga taong tanga lang ang naniniwala kay Ngiwi. Ito ha, yung building na itinayo na malapit sa Rizal Park, anong nangyari? Naging tuloy, hinto, tuloy. Tapos na ngayon. Tulis na yan. Pinoy abroad ulit oh. Isa sa palatandaan na indoctrinate ka ay tanggalin ang lahat ng educational materials o kaya ginagawa niya ang pagpapatanggal sa visual aid para magkahati-hati tayo para madaling makontrol ang mga Pilipino. Example ha, kung natatandaan nyo yung ambush ni Enrile, ginawa yon para ma-impose ang martial law. Mukhang ano to si Pinoy abroad, talagang ano rin eh. Sa bagay, lahat ng nandito sa Rocky Warriors nakatutok sa nangyayari. Pero yun nga, masaya lang dahil karamihan po sa inyo nandiyan sa ibang bansa. And yet, concern kayo dito sa Pilipinas. Huh? Samantalang yung mga ibang nandito sa Pilipinas, ewan. Yannick Ordobe, shout out. Stop muna parang tolpi. Stop muna parang tolpi. Nagbayad na bago upo. Go ulit. Duterte talaga may pakana at kumita dyan. Yung pangako niya sa China about hanggang Cavite yan, exclusive Chinese territory. Tatabunan ng buong Metro Manila. Too late to be a hero. Tanungin si Isko. Si Isko pa TikTok lang si Isko eh. Ano no problem, di ba? Al Olalia, shout out. Sabi niya, pinagkakwartahan na ni Duterte at ng grupo niya ang reclamation project na yan. Nasa tingin ko ay napakalawak at ang pagtambak dyan ay siguradong mataas ang level sa original na lupa. Kaya siguradong mas malalalim ang baha pag tag-ulan. Palaging binabatikos na yumaong Percy Lapid, dati si Lito Atienza, hindi na manalo sa eleksyon. Ang pangalan niya, kaya gumagamit siya, Butil Party List, dahil may kontrobersya din na kinasasangkutan yan. Siguro dahil matanda na at ayaw na sa kanya ng tao, namulat na pwedeng pumapel ulit. Magandang gabi, Xerox. Pwede papel pero wala yan. Elizabeth Iscari ulit Ay nako, Xerox, sa tingin ko papayagan ni BBM yan. Kunwari pinasuspindi yan kasi di sila magkakapera. Ay nako, Xerox. User, shout out. Bakit ngayon lang nagrereklamo? Kung kailan malaki na ang damage, dapat nung umpisa pa lang. Yun nga sinasabi ko, user. Bakit biglang lumitaw ito ngayon? Rodeo Adriano, shout out Magandang gabi, idol. May tanong lang po ako sa iyo. Bakit matagal nang hindi nagbablog si Capaldi?
Oo, napansin ko nga rin yan eh. Oo. No? Ba't kaya? Ano kaya nangyari ka, Waldi? Sumagot si Friend Amy Bingson. No? Oo nga, no? Bakit kaya? Sana okay lang siya. Oo. Sana okay ka lang ka, Waldi, ha? Sino ba nakakilala kay ka, Waldi? Si Ka Percy. Ewan ko si Ka Enzo. Oo. Tanong nyo kay Ka Enzo. Baka pwede. Message si Ka Enzo. Tsaka si Engineer Tato Kausing. Alam nila yan. Oo. Ako nandito ako sa Isabela eh. Pero yun nga, nakakapagtaka, di ba? OG Castañeda, shout out. Dati sa MOA kami na walking ako, lumipat na sa amazing dating MIFF kasi sa madaling araw, daming lasing na in-check, provocative sila. Iwas na lang. Oh. OG Castañeda ulit to. Sana pakinggan ka kasi mas malakas ang kalasingan ng pera kaysa tinig ng mga Pilipino. Sana nga, sabi niya. OG Castañeda ulit to. Kasi ka-warriors, nasa OP ang para hindi ba ililipat ni Digong ang PRA under sa opisina. Maliwanag na si Digong ang nag-approve ng project. Planado na yan bago siya bumaba. One day I will send picture of the reclamation project. Oh. Marilu Pabianak, shout out ha. Good evening po, tay. Tawa-tawa si Marilu. Si Marilu. Itong si Mr. Atienza, ang ganda ng start, in the end, bagsak ang sagot. Alam nating lahat na iisang denominator kung sino nag-traitor. Tama po kayo. Si Duterte ang nag-approve bago bumaba sa pwesto. Ensure malaking salapi involved. God bless po tayo. Keep safe always. Stay safe always. Shout out all Rocky Warriors. Hula ko po, no way na hindi itutuloy yan. Malaking tao, sumugal. Malungkot lang po, bakit ngayon lang sila nanggangaw-ngaw? Totoo yan, naka. Itindi, no? Elizabeth Iscari ulit, oh. Dapat lang kasuhan yung mga nagkurap dyan. Ang kakapal ng mga mukha nila, pera-pera lang pinaggagawa nila dyan sa reclamation daw kuno. Tama kayo, dapat noon pa siya nag-ingay tungkol dyan. Kasi talagang late na ang pag-iingay dyan. Totoo, Elizabeth. 3J Shop na naman, oh. That is an illusion dream. Tawa-tawa. Sinong magdidemanda? Si Atienza? Wow. Sige nga. Talaga to, parang batang Quiapo rin talaga to eh. Si 3J Shop na to eh. Oh. Siga eh. Friend Amy Bingson, shout out ha. Shout out Dolor Garcia. Bili na magtangog, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni Friend Amy. Akala mo naman talagang may malasakit to litong yan. Amy ulit oh. Sana nga seryoso si Atienza sa mga sinasabi niya. Parang pinariringgan niya si Isko dyan sa reclamation na yan. Kasi siya pa ang mayor noong panahon na yon. Totoo Friend Amy ulit oh. O diba? O diba sabi ko na hindi seryoso ang taong yan sa pinagsasabi niya. Rolando Cruz oh. Shout out Rolando Cruz ha. Bakit ngayon ka lang nagngangawa? Halos natamba ka ng Fox Boulevard. Si Lito Atienza naman, masyadong naman kasi, ano ba? Saan ka ba galing? Lito Atienza. Diyan ka nakatira sa Maynila, di ba? Kikita mo naman eh. Oo. Laki-laki na, ikta-iktare sa kakang lilitaw. May malasakit ka sa mga environment. Ang hirap paniwalaan talaga. Sa totoo lang. Gusto man kitang paniwalaan, di ko magawa eh. Rolando Cruz ulit oh.
Yun ng Malampaya, binenta, tapos si Gatchalian, pahiring-hiring pa sa Senado, tapos yung Boulevard, pinayagan tambakan, at sila ata ang nagbenta niyan. Hindi na Manila Bay yan, kundi China Bay. Di ba ito, Rolando Cruz na to, oh. Apolinar Tolentino, shout out, ha. Wala ka talagang mapupulot na maganda kay Gadon. Si Gadon naman. Ang Kwaresma ay naaala-ala hindi dahil sa ginawa ni Judas, kundi upang ipaalala ang sakripisyo at kabanalan ng Poong Hesukristo. Sino ba nakakaalala kay Judas? Di si Judas din, di ba? Ana Mercado, shout out, ha. Good evening, Karaoke. As far as I know and remember, batikos din siya. Binatikos din siya ni Ka-Percy. And also corrupt. This Manila is project of Isko Moreno together with Tutay, with Duterte. Pel Abot, shout out. Xerox, idol ko din si Carmina Constantino na ang husay niya sa English at diction. Totoo. Sarap kaya pakinggan ng boses ni Carmina, ha? Tsaka matalino, di ba, mga boss? Reynaldo Gonzales, oh. Sabi niya, gandang gabi. Ay, sabi niya, daming gandang sinabi. Daming gandang sinabi, pangit lang sa huli. Ala rin, di ka na sana nagpa-interview, Mr. Atienza. Magalong style ka din. Gagaling yung anak ng kamote, oh. Ay. David Alvin Mendoza, shout out, ha. Hello, Karaoke. At sa mga Rocky Warriors, magandang gabi po. Hindi po ako naniniwala na walang alam si Hani Lacuna tungkol sa reclamation ng Manila Bay. Yung po kasi ang pinakamadaling sagot. Ang hindi ko alam or wala akong alam dyan. Pero tingnan natin ang bulsa ng pamilya niya. Siguradong milyon-milyon na ang kayamanan nila. Totoo yan, David. Gagaling. Oh. Meron pa ako isa rito maganda, oh. Ramon Valencia, shout out, ha. Good morning, night, bossing. Temporarily suspension. Sinabi ni BBM. Mga ilang buwan lang yan. Magagapangan na naman ang mga buhaya. Kanya-kanyang padrino. If the price is right, kumusta na sa lahat? Paano man di babasa ito, Ber? Sayang. Oh, mga comment na ganito. Sayang talaga. Oh, di bali na kung abutin ng matagal, ha? Di bali. Rolando Bliones, shout out. Gandang gabi, Karox. Comment ko lang sa topic ngayon ay kasuhan lahat yan at ipakulong. Mga salbahe, pera lagi nasa isip, di ang mga pwede na mangyari sa bayan. Walang malasakit, mga ganid at gahaman sa pera. Malapit nang pumutok ang damdamin ng tao sa mga ginagawa na sa bayan, mga traidor. Galit din si Rolando Bliones. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, tama si ex-mayor Atienza. Ipahinto na yan. Yung lugar namin sa Tondo, ang laki ng baha. Mga PI, mga anak sila ng pusang gala. Galit si Ramon Valencia. Alam nyo, nung panahon na nasa Maynila pa ako, dating na yan, eh. Parating ang parang salita ako nun. Umihilang yata ang kabayo ng baha na rito sa Quiapo, eh. Ganun. Bahain talaga na nung panahon na. Oo. Nung binata pa ako nun, oo. What more ngayon? Oo. Meron pang Manila Bay nun, oo. Rolando Bliones ulit, oh. Ito naman to. Niloloko pa mga tao, Dolomite Beach. Ano ngayon masasabi nyo? Mga nagpaloko dyan sa Rojas Boulevard. Yung dating ASEC yata nun DNR, dating reporter, ang laki ng kinita daw.
sa beach na dolomite. Totoo. Johnny Bigood, shout out Gandang gabi, Karox. Tiyak maraming malaking tao ang involved dito. Hindi basta-basta matutuloy itong proclamation project kung walang basbas sa mga nasa pwesto sa gobyerno. Isang paraan ito na kurap. Isang paraan ito na kurap at mga magnanakaw ang nasa pwesto ng gobyerno sa gobyerno. Totoo. Ito na naman si Pinoy Abroad, Pag natapos yung reclamation na yan, ito ang magiging problema ng taga Maynila. Una, baha. Pangalawa, tubig nga magsusupply sa area. Pangatlo, kuryente. Pang-apat, food supply. Panlima, sewerage system. Alam naman natin na walang tamang system. Walang waterways treatment. Ibig sabihin niyan, lalong babaho ang Manila Bay. Saan nila itatambak ang basura mula sa reclamation na yan? Yan! Number 7, mga Chinese project yan. Sino titira? Di kapwa Chinese, natatandaan nyo ang pastillas scam? Easy in, easy out. Galing ng Pinoy Abroad. Rodolfo de la Cruz, shout out. Sabi ni Mayor Lacuna, sabi ni Mayor Lacuna, wala daw siyang alam dyan. Pag pinasok na yung bahay, ninanakawan ka na, hindi mo pa alam. Ano klase ka, Mayor? Bulag ka ba? Ito, galing. Ito pa. Rodolfo de la Cruz na naman. Kung kailan malaki na ang tambak, saka niyo ipahihinto. Dapat nag-uumpisa pa lang, pinahinto nyo na. Mga engot kayo, nasa gobyerno, go, Lito Atienza, banatan mo. Isa pa yan si Lito Atienza, ba't ngayon lang lumitaw yan Friend Shervin Sapeda, Tia Deli, shout out Ines, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Sabi ni Tia Deli, Tia Deli, bumabalandra po ngayong gabi. At bumabati po sa ating lahat ng magandang buhay, mga kapatid sa Rocky Warriors. Your Honor, isa po ako sa nagprotesta para sa action man na topic mo today. Masasabi ko po, Sir Rox, di nga. Ano daw? Where were you po nung nag-uumpisa pa lang na balahurain yung mga pinag-aawayan na reclamation daw na yan? Naku po, sir, di ka naman po siguro bulag, lalong hindi pipi at bingi. Ito. Naku, Sir Rox, mauubusan ka po ng space, lalawit po ang dila mo pag ako po ay nag-umpisang I object, Your Honor. Simplihan na lang po natin, Sir Rox. Sino ang niloloko mo, Sir Honorable? Huwag kami, please lang po. Tama ka, Sir Rox. Ubod na ng laki sunog. And too late for you to be a hero. At magpuputesta ka kuno, Sir Lito. Dapat po, nung iginuguhit pa lang po yan, plano, isa ka na po sa umuusok ang ilong sa galit at nagpuprotesta. Bakit po ngayon lang, Mr. Action Man, Honorable? Damage has been done po. Naibulsa na po ang mga kawatan, yung kanilang partiyan. Lahat po yan, may mga busal na mga bunganga. Ngayon para magsalita, maghabol ka na lang ngayon, sir, sa Tambol Mayor. At aabangan po namin ang susunod na kabanata. Naku po, Diyos ko Lord. Si Tia Deli, gusto naman talagang manapak. Parang sa dami lang ng mahiling manapak. Ginagalit nyo kasi mga hinayo pa kayo. Ampo ng tenga ko Mga buwisit. Malaman talaga kay Batman yung mga pinagsasabi mo, Isa ka ring hindoropot. Chupi. Lumayas ka nga dyan. May pa-interview ka pang nalalaman dyan.
Baka di ako makapagpigil, pitigin ko yan. Ha? Ay, Tia Delica. Pasensya na, Sir Rox. Nawala na naman sa sarili ako. Nawala na naman sa sarili ang iyong Tia Deli. Good night po. At ipagdasal na lang po natin mga kaluluwa nitong mga pesting yawa. Mga ito. Ingat ka po palagi, Sir Rox. Rocky Warriors Cares. Ingat ka rin, Tia Delica. Ramon Valencia. Ito na naman to. Bossing, sa palagi ko tuloy-tuloy na yan. Kasi bayad na yan sila eh. Bayad na sila dyan. Nagkapartihan na mga buhayang lutang. At huwag na kayong magulat kung pati mga litrato ng mga Panginoon patatanggal na rin. Di malayo. Cassandra Daisy, shout out. Tanungin nyo si Duterte at Isko. Kaya pala ang ibang trolls ni Duterte ay lumipat kay Isko nung eleksyon tulad ni Banat, Bay at Mocha Uson. Hindi kaya Dolomite Beach at Manila Bay Reclamation Connection. All secret will be revealed. Ito. Stefan Jaser. Hindi na, bago, iba ba to? Iba si Shirley, iba si Stefan. Stefan Jaser. Sabi niya. Naku po, ngayon pa sila magdadadakdak, ang lapad na ng natabunang dagat. Noong pa man nahingi na ng tulong ang mga mangingisda sa sitwasyon nila. Walang pumapansin. Hay nako, bakit kaya laging nalang ganyan ang mga namumuno sa atin? Kung kailan nasa kritiko na ang sitwasyon, saka sila kikilos. Wala rin tayong magagawa, Karox, kundi dasal na lang. Totoo yan. Stefan J. Sir. Ito, sumagot naman si 3J Show po. Hindi nga kasi nakaamot ng ay, nako, Lito at Chensa. No? Hindi nga kasi nakaamot ng datong. Bilyon-bilyon ba naman ang usapan? Diyan sa reclamation project na yan, ni wala man lang siyang natanggap na share. Palagay ko may katuwiran ka na naman dyan, Kindaw, Japan. Stephen Jaser ulit to. Tungkol naman po kay Rapi Tulfo in action. Sa isang mahirap at hindi kasikat, wala talagang papansin sa iyo. Kaya pag lumapit ka kay Tulfo, action agad. Dahil sikat at nasa TV, sisikat din sila. Oras na sila ay kumilos. Ganun lang yun. Sikat at mapera, dun lang iikot yun. Pag ordinaryo kang tao, walay nga, mahirap ang isang mahirap. Totoo yan, Stephen Jaser. Sammy AJ, welcome to the club. Sammy. Cisco Moreno. Cisco Moreno yan. Kasabot si Duterte. J9G3. Tama lang na tawagin na reclamation area yan. Kasi puro reklamo aabutin nila sa kabulastugan na yan. Totoo yan. J9G3 kaya. Marlin King. Shout out Marlin King Totoo po, Karox. May malasakit po, kaya lang sana nung panahon pa ni Dugyo Duterte na hoodlum ng Davao. Takot po siya, kaya ngayon na wala na si Dugyo, nagsasalita na siya. Suspension po ito, hindi permanente. Dasal ko po magkaroon si Mr. Ecstasy aka BBM o si Kuting ng tapang o gamitin ang powers niya bilang presidente at tumindig para sa Pilipino. Wag na muna niyang isipin ang bilyong tongpats. Gumawa na siya ng kabutihan para sa Pilipino. Si
ang pasimuno ng lahat ng kasamaan. Si Mr. Lito Atienza, bakit pinagtatakpan ninyo si Duterte? Takot pa rin ba kayo? God bless po, Karok. Shout out po. Shout out, Marlin King. Marlin King na naman, oh. Matutuloy po ito. Mas malaki ang lagayan ngayon, lalo na si Lisa Smugs ang nagmamando kay BBM. Siyempre, si Dugyot lang ang kumita. Patatalo ba si Mr. Ecstasy? Daang bilyon ang tongpats dyan, Karoks. God bless po. Gagaling itong mga to. African Sai, shout out ha. Ito na yung 3J Soup na to. 3J Soup sabi niya. Sir Rox, wow, kailan pa naging concern si Lito Atienza sa Maynila? Aber? Umpisa pa lang. Baka naman hindi siya nabahaginan ng anda. Wala siyang kinita dyan. Tawa-tawa. Ang datong baw, Ay tayo dito. Ito na naman, 3J Soup ulit, oh. Sir Rox, galing naman ni Lito Atienza. Wala daw reklamasyon during his time as mayor. Pwede nga. Mag-usap na kasi tayo. Ikaw naman, oh. Masaya pag nag-usap tayo, promise, 3J Soup ka. Tuloy-tuloy. Ikaw naman, Lito. Be honest. Ay, di pala kailangan ng honesty sa gobyerno. Sabi nga ni kagulang-gulang, kagalang-galang na BP, Sara Jimpotpot. Lito, sabihin mo na lang ng diretso, bakit hindi ka naambunan ng datong? Yun lang, dami pang paligoy-ligoy. Alam nyo, hindi ako talaga pwedeng mag-live. Kasi gustuhin ko. Kasi pag mga ganito, nababasa mong mga comments, ganyan, napapaubuho ako. Hindi ko naman pwedeng i-post. Hindi kagaya na ito, vlog lang. Na ipopost ko siya pag nauubo ako. Oh, 3J Soup na naman. Xerox, hindi kasi hindi kasi siya nakinabang sa reclamation, kaya ayan, nag-iingay. Tawa-tawa. Natatawa ka sa comment mo, ikaw, Kakasuhan daw ang lahat ng kasangkot dito sa reclamation project. Calling, bongbong, Sara Jimpotpot, Diggs. O ayan, ididemanda daw kayo ni Lito. Sige po, Mr. Atienza, suportado ko kayo dyan. Okay, Okay tayo dyan, Tuloy naman, 3J Soup na naman. Tawa talaga siya ng tawa, Xerox, biglang cambio si Atienza, wala raw siyang nakikitang hands ni Duterte sa reclamation project. Tawa. Di back end with Duterte. The back ends with Duterte nga. Sino ang ididemanda niya? Mamaya mo niyan, si Pinoy pa may kasalanan niyan. Pwede, anak ng weteng, ano ba to? 3J Soup na naman. Xerox, matutuloy ang reclamation project nila diyan sa Manila Bay. Kahit gaano pa kalawak yan, tuloy ang ligaya ng mga buhaya. Totoo yan, Sino nag-reply? Si Reynaldo Gonzales. Oo nga, 3J Soup, matutuloy reclamation dahilan na rin sa mga buhaya, pero kawawang mga mangingisda na wala ng hanap buhay, at hindi lang ikatutuloy niyang reclamation mismong buhaya ang maniraan dyan sa Manila Bay. Samahan pa ni Lolong at Godzilla. 3J Soup na naman, Xerox, bilyon-bilyon ang perang makukurakot dyan sa reclamation project na yan. Tapos, i-stop, kalokohan. Bigyan ng jacket yan si Atienza. Ay, nako. Reynaldo Gonzales na naman, Good na good niya sinabi ni Atienza sa tanong, credible pa ba siya sa tao sa mga sinasabi niya?
ilaglag na niya dapat ang ilalaglag. Makukuha ba ng mga mabubulaklak na salita kung mismong bubuyog ay nahitit na ang nektar ng bulaklak? Kala mo ikaw lang mabulaklak diba? Fernando Mandak, Federico Mandak, shout out, tawa-tawa rin Biglang cambio si Atienza nung mabanggit si Digong. Galing talaga ni Carmina, di ba? Oo. Natakot. Ipokrito ka, Atienza. Okay na sana yung mga komento mo sa una. Nilagay nga sa office ni Digong yung PRA bago matapos yung termino niya. Sinong maniniwala sa'yo na walang kinalaman si Digong dyan? Siya lang naniniwala siguro. Naku. Ito hirap din sa mga politiko na ito, no? Tawag dito, epal ba tawag doon? Naku, mga nagmamalasakit. Ano kaya tatakbuhin ito? Federico Mandak ulit Sir Rox, done deal na yan. Pag-uusapan lang yan, uli yan. Kaya nag-iingay mga yan para sila maambunan. Itaga nyo sa bato. Itutuloy yan. Yung Hani Lacuna, ito yung sinasabi kong comment. Itong Federico Mandak na to. Galing din, no? Itutuloy yan. Yung Hani Lacuna, di daw niya alam. Tumayo lang siya sa rooftop ng Manila City Hall. Makikita niya na yung pagtatambak sa Manila Bay. Baka wala ding alam si Isko dyan. Good luck na lang at dasal. Ang galing. Christian Cheng, shout out. Naku, parang true ang sinasabi dito si Mr. Lito pero di ako mabubudol na ito, Tyrox. Good evening po. And sa mga kawaryos, saan mang dako ng mundo. Christian Cheng ulit Ano yun? Sabi, question ni Ma'am Carmina, dapat yung pinakapuno, ang kasuhan, ang pinakapuno, bago pa po Tyrox, mapagawi, dun sa question ni Ma'am Carmina. Duterte, yun din ang iimikin ko, di ba? Nabigay na permiso, nag-approve sa nagpabrika ng dolomite. Palang dati ng ayan, grabing basura, then reclamation na. Ang dapat nadigdigin dyan, yung pinakapuno talaga, pati puno ng ugat, puno ng sanga, puno ng daw, puno ng bulaklak, puno ng talbos. Di po ba tayo? Di sinabi mo Christian Cheng ulit Tungkol po sa pagpapatanggal pa rin ni Lechon Manok sa mga decoration sa classroom. At sabi niyo po, para ng hospital. Maigi pa po yung hospital, may makikita ka pa rin nakapaskil. Si Christian Cheng ulit hindi talaga hindi talaga nababagay ang decoration si Lechon Manok dyan sa DepEd kasi mainitin ang bumbunan niya. At saka Tatay Rox, tumuga na nga si decoration, di ba? Wala talaga siyang alam sa education. Kasi di po ba nung nag-speech decoration for the first time sa isang local eskwelahan, ni-reveal niya na di daw siya nag-a-attend sa kanyang graduation. Kaya unang-una, wala daw talaga siyang idea if ano ang sasabihin na pwedeng mag-inspire sa mga mag-aaral. At before pa po daw ang graduation, di na siya napasok sa school. So, kaya sabi ko na nga po, I see, now I know, salamat po. Tatay Rox, God bless po. God bless, na Christian Seng, Mission accomplished mga boss. Nakapag-collab na naman po tayo. Muntik tayo nabot ng 1 oras, no? Kawawa, Pilipinas. At parati sinasabi, God save us, Philippines.
Kaya ho yan ha, yun o, pagka may pagkakataon kayo, meron kayong talagang chances na makalabas dito sa hawla, dito sa bansa na to, gawin ninyo. Oo. Mag-ingat lang po kayo sa mga manluloko, yun lang, oo. Marami naman mga legal na pwedeng daanan para kaya sinasabi. Kaya po tayo may laman sa utak, para mag-isip, makiramdam kung inyong kausap, niloloko kayo. Dalawa lang ho ang tao sa mundo. Isang manloloko at isang naloloko. Huwag ho kayong pumupwesto sa kayo naloloko. Kagaya nitong nangyayari sa asawa ko, buti na lang nandito si Mr. sa totoo lang, ha. Hindi siya makakaporma sa akin. Pero yun nga, mapera yung kalaban natin. Pero anyway, bahala na. God, nandyan naman si Lord, hindi tayo pababayaan. Magandang hapon po mga boss. Banggang bukas po. Ay.